Magandang araw, relyenong bangos. Ito po ulit yung ating ituturo. Dahil nga nabitin tayo nung nakaraan at pagdidibon lang ang ating ginawa, ngayon ang gagawin naman natin ay kung paano lulutuin at kung paano siya babalutin. At dahil nga naituro ko na ang pagdidibon, ang pagigisa na lang ang ating gagawin kung paano timplahin at kung paano balutin. Kaya tara na, simulan na natin. Sa isang kawali nga ay naglagay ako ng butter at konting mantika. Pwede rin namang puro mantika lang ang gagamitin, pero ako kasi dahil nga pang konsumo ay butter ang ginamit ko at konting mantika. So ngayon nakikita nyo ay nagigisa na ako dito ng bawang at sibuyas. Imekos-mekos lang natin gaya ng sinasabi natin palagi, palabasin lang natin ang flavor ng sibuyas at bawang. At saka natin isunod na yung ating iba pang ricado gaya ng carrots, green peas, at yung pasas. Ilagay na rin natin dito yung paminta at asin. Tansyahin na lang po natin yung paglalagay ng paminta at asin. Sabi ko nga, ang pagtitimpla ay nasa sa inyo na po. Depende na po yan kasi sa ating panlasa. Pagkatapos natin mamekos ng konti, ay isunod na natin yung ating hinimay na bangus. Magdagdag na rin tayo dito ng 2 sachet ng oyster sauce. Kung pwede nyong gawing 3, okay lang din naman. Depende nga po sa panlasa nyo. At palambing na nga po pala ulit. Paki-like, share, and subscribe naman po sa aking channel kung kayo ay hindi pa po nakasubscribe. Maraming salamat po. At pagkatapos nga natin mamekos-mekos at mailagay lahat ng ating mga ricado, ay pwede na po yan. Palamigin lang po natin ng konti at saka natin susunod ulit yung mga susunod pang mga ricado. Naglagay po tayo dito ng cornstarch, 2 kutsara. At saka po breadcrumbs. 1 sachet lang po yan na maliit. At itlog. Dalawa o 3 pirasong itlog pwede na. Ito nga pala yung pangatlong oyster sauce na inilagay natin. Imekos-mekos lang natin hanggang magpantay ang lasa niya. At pwede na natin siyang balutin. At heto na nga pala yung ating balat ng bangus. Nilagyan lang natin siya ng asin at kalamansi. Yung iba ay kalamansi at toyong ginagamit, pero dahil nga nangingitim siya, kaya kalamansi lang at asin ang nilagay kong panimpla niya. Ayan, sa nakikita nyo nga ay hinahalo ko lang siya para naman maglasa yung ating nilagay na kalamansi at asin. At pagkatapos nga po, ay ready na siyang lagyan ng palaman. Ito yung pinakamatagal gawin sa lahat. Bukod sa pagdidibon, ito yung kasunod na napakatagal talagang gawin dahil kailangan mo talagang isiksik yung laman niya sa katawan ng bangos at lalo na rin sa ulo. Siksikin lang natin siya at punuin, pero wag natin siyang pakabusugin dahil kapag pinirito mo at busog na busog siya, ay sumasabog siya. Pagkatapos nga natin punuin, ay irolyo na natin siya sa harina. Siguraduhin lang natin na narolyo siya ng husto sa harina para hindi siya manikit sa foil o sa dahon ng saging na pagbabalutan natin sa kanya. At dahil nga mahirap ang dahon ng saging dito, kailangan mo pang bumili dun sa palengke, ay mas minabuti ko na foil na lang ang gagamitin. Pag gumawa siguro kayo nito ngayon, ay sasabihin ninyo, kaya pala mahal ang relleno dahil napakabusising gawin.
At ayan, gawa na yung ating rellenong bangus. Pwede natin yung steam o kaya ay prito. Depende po sa inyo kung anong mas gusto ninyo. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye! Hanggang sa muli po. Please like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel.